Actually, ang family ko talaga naapektuhan talaga sila. So, lalo na nasa politika. So, nag-reach out talaga sa akin na ayusin mo ito. Kasi dati hindi naman magulo yung buhay mo. So ngayon, bakit yung pumasok ka sa show business, bakit nagkagulo? So sabi nila, wag mong ipahiya lang yung pamilya natin. Wala naman tayong hinabangan. So ngayon, kaya andito ako ngayon to clear up. Kung ano yung mga allegation, sasagutin ko po yun. Kung kailangan nyo ng receipt, we have a receipt po. May resibo po tayo na ito ay patunay na tayo ay nagsasabi ng totoo. So, sa family ko po, pasensya na po kayo, nadawit pa po kayo. Actually, lahat talaga sila, pero believe ako sa pamilya ko. Andyan sila sumusuporta sa kanila, sa akin. Andyan sila, pinakinggan nila ako. Sabi ko, huwag kayong nakikialam sa problema ko, bigyan niyo ako ng oras para ayusin ko ito. So, ayun. Salamat sa inyo, nakinig kayo sa pamilya ko. Hinayaan niyo akong harapin yung problema ko. Hindi sila nakialam talaga. So, ayun, sa mga bashers ko, yung pamilya ko talaga, na-drag na talaga dito sa mga issue na to. Yeah. So, ayun na nga, instead na ako ay malungkot, ako pa yung nag-encourage sa family ko. Sabi ko, struggle lang to. Kaya ko to. Kasama niyo. Yeah. How about yung family ni Elias? Anong stand nila? Meron ba silang stand or nonchalant lang sila sa issue? Sa ngayon, hindi ko pa po narinig yung side ni Elias kasi yung mama ni Elias mabait naman din sa akin. Ngayon, inasikaso. Actually, nag-communicate kami sa mama ni Elias kasi kasi yung bahay nila, ako yung nagpapagawa ng building plan, lahat ng plano ng bahay nila para maayos yung bahay. Yun, ako yung nakipag-communicate kasi sabi ng nag-process ng mga papers, mahirap daw silang kontakin. So sabi ko naman as a manager, gusto ko rin na makita na meron talagang pinagtrabahuan yung talent. Kasi yung bahay nila parang tourist spot na eh. Pag-uwi ni Elias, ang daming tao eh. Medyo masikip pa sa kanila. So sabi ko, as a manager, kailangan talaga natin ayusin yung bahay mo. So ngayon, pinupush ko talaga na maano yung bahay nila, mabago yung bahay nila. Yeah, so ngayon, yung mother naman niya, mabait talaga. Walang masama akong narinig doon sa kanila. Pero doon sa ka-live-in partner niya, si Abby, sa side naman niya na sa pamilya niya, sobrang dami po na mga pangit na mga salita. Yun. Pero yung side ni Elias, very calm down po. Yun. So last question na lang, ano yung learnings mo dito sa mga nangyari ngayon? Like, did this traumatize yun? Ayaw mo na mag-manage ulit? Or welcome ka pa rin in any case na may sumbulpot din, na gaya ni Elias, na very marketable? Sa akin naman, once na ako ay natuto na sa kagaya nandito si Atty. Topacio, so syempre kailangan ko din ng guide. Once na ako ay yung malutong na ready na mag-manage ng ibang talent, open ako if I have a chance. Yeah. Hindi naman ako na-discourage kasi sa showbiz naman is kailangan talaga matuto talaga bawat hindi lang sa show business, lahat talaga ng bagay kailangan pagstudihan bago mo papasukin. Yeah. Ay, last pala ng pahabol, yung isa palang nag-viral din na issue is dahil daw sa sobrang busy ni Elias, nag-decline siya na interviews from ABS-CBN, Boy Abunda, mga ganun. Is that true? Yes po, pero rest day po niya nun eh. Naka-arrange na po yun. And dahil po, meron po silang misunderstanding sa personal life ni Elias. So, hindi po siya nakarating. Lahat nun, complete na po. Ticket, hotel, yung airfare ticket niya, meron na po, kompleto na. Pero nung meron pumutok yung issue, hindi na po niya napuntahan. Tapos nung sa EBS naman, kay Sir MJ, so yun yung time na
wala talaga siyang tulog. Tapos hindi na kinaya ng katawan niya. Yun. Tapos meron ding misunderstanding, personal issues niya. So, yun po yung nangyayari. Yeah. Thank you. Salamat po. Thank you very much, Trixie. Now we're down to our last two questions kasi medyo lumalalim na ang gabi. Ang second to the last is coming from Morley Alino from DZRH. May palakpakan.